Magandang araw, Sir Eric. Ako si Maria. 4 na dekada na rin ang nakakaraan magmula nang maranasan ko ang insidenteng ito. Hindi lamang ako ang nakaranas nito. Kasama ko ang panganay kong anak na si Girlie nang mangyari yon. Nagsimula ang kwento ko noong nasa 7 taong gulang pa lamang si Girlie. Single mother po ako dahil maagang namatay ang tatay ni Girlie dahil sa sakit na kanser. Dahil sa pagkamatay ng asawa ko, naghirap ang buhay namin. Wala na rin akong pamilya at kinamumuhian ako ng pamilya ng asawa ko kaya naman kinakailangan ko talagang kumayod noon. Patlipat-lipat kami ng baryong tinitirahan ni Girlie. Bawat baryo na nalilipatan namin ay hinahanapan ko ng trabaho kaso lagi namang prostitute ang inaalok sa akin. Mahirap ang maging mahirap. Pero kahit gaano kahirap ang buhay ko noon ay hindi ako pumayag sa alok na maging prostitute. Mas importante pa rin sa akin ang dangal at respeto sa namayapa kong asawa. Sa kabutihang palad bawat araw ay nagagawa naming mairaos ni Girlie. Nanlilimos lamang ako noon at minsan ay kumukuha ng mga labahan sa mga kapitbahay. Inaamin kong nakakapagod pero bawal sumuko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan na makakamtan ko. Hindi po ako mahilig tumaya sa loto. Pero dahil na rin sa pagiging desperada ko ay nagawa kong tumaya noon. Lasing pa nga ako noon dahil kakagaling ko lang noon sa birthday party ng isa ng mga pinagkakautangan ko. Akala ko noon ay sobrang katangahan ang ginawa ko dahil huling pera ko na lang ang ginastos ko pero noong nabalitaan kong nanalo ako sa loto, kinabukasan doon tuluyang nagbago ang buhay ko. Hindi po yung tipong bilyonaryo na ako. Maliit lang din naman kasi ang itinaya ko pero sakto na upang makapagpagawa ng negosyo. Noong nakuha ko ang pera magkasama kami ni Girlie na umalis sa baryo na yon at lumipat sa baryo Timog upang doon magbukas ng negosyo. Dayuhan lamang kami roon pero nagkaroon na ako ng pakiramdam na magiging maganda ang buhay namin ni Girlie. Bukod kasi sa mabait ang mga tao doon ay kakaunti lamang ang mga nagnenegosyo. Kaya naman doon ko po naisipan na tumayo ng isang karinderya ng ulam. Hindi na ako nagpadalos-dalos pa noon. Unang araw pa lang namin ni Girlie sa baryo Timog ay agad na kaming naghanap ng 2 palapag na bahay. Balak ko noon na ang estilo ng bahay namin ay karinderya sa ibaba habang nasa 2 palapag ang literal na bahay. Hindi rin naman ako nahirapan maghanap noon ng mabibiling bahay. Dahil itinuturo sa akin ng mga taga-baryo Timog ang mga taong posible kong makausap upang makabili ako ng bahay. Naaalala ko pa noong naglalakad kami ni Girlie. Napansin ko noon ang isang 2 palapag na bahay. Mukhang luma na ito pero hindi pa naman masyadong sira. Katulad ng bahay na yon ang bahay na gusto kong bilhin. Habang nakatitig ako sa bahay ay nagulat ako nang may lumabas na lalaki doon. Pasilip-silip muna ito sa paligid at akmang maglalakad na sana paalis nang magmadali akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang braso ng lalaki. Halata pa sa ekspresyon ng mata niya na nagulat siya. Tinanong ako ng lalaki kung anong kailangan ko at direkta ko siyang tinanong kung binibenta niya ba ang bahay. Dagdag ko pa na interesado akong bilhin yon dahil balak kong gawin yung karinderya. Saglit na natahimik ang lalaki bago sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sinabihan niya ako na sundan siya kaya agad ko siyang sinundan. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Pagpasok namin sa bahay ay may mga mesa na nakatambak sa gilid at mga upuan. Isa-isang binuksan ng lalaki ang mga bintana sa ikaunang palapag. Saka nilingon ako. Sinabi niya sa akin na dating karinderya ang bahay na yon. Hindi daw siya hihingi ng pera sa akin bagkus ay hahayaan ko lang daw siya na maging supplier ko ng karne. Isa raw kasi siyang butcher at marami siyang alam na pagkukuhanan ng karne. Nagpakilala rin ng lalaki sa pangalan na Tony. Kasing edad ko lamang siya. Sinabihan ko si Tony na babayaran ko ang bawat karne na idadala niya sa karinderya. Pero hindi siya pumayag. Sinabihan niya na lamang ako na wag daw akong pupunta sa attic ng bahay dahil sobrang maalikabok daw doon. Hindi nga rin daw kailangan ni Tony ng pera dahil marami raw siya nun.
Ang kailangan lang daw niya ay ang taong magmamay-ari ng dati niyang karinderya. Inaamin kong medyo nawirduhan ako sa pasya ni Tony, pero pumayag na lamang ako. Kung tutuusin kasi ay hindi na ako lugi. May pera na ako, may bahay pa akong sarili. Matutupad ko na rin sa wakas ang pangarap kong mapayapang buhay para sa aming dalawa ni Girlie. Noong araw din na yon ay magkatulong kami ni Tony na naglinis ng bahay. Maganda po ang bahay. Maganda ang interior kaso maalikabok nga lang. Mabait din si Tony at madalas kaming nagtatawanan habang naglilinis kami kaya naman agad naging komportable ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit si Girlie ay nagagawa ring makipagtawanan kay Tony kaya naman wala akong naging duda sa lalaking yun. Noong sumapit ang gabi ay natapos na namin ang paglilinis sa bahay. Hindi naman sa pagmamayabang pero aminado naman ako sa sarili ko na marunong akong magluto ng iba't ibang putahe ng karne. Kaya naman noong nakatulog na si Girlie sa kwarto namin, sa ikalawang palapag ay agad kong sinabihan si Tony na dalhan ako bukas ng karne dahil balak ko na rin agad magbukas ng karinderya. Malinis na rin naman kasi ang paligid at mayroon na ring mga lamesa at upuan. Tanging paninda na lamang ang kulang. Tipid nang ngumiti si Tony at sinabing 4:00 raw ng umaga ay pupunta na siya sa bahay para dalhin ang karne. Muli niyang pinaalala sa akin ang bilin niya patungkol sa atik daw. Hindi naman ako nagtanong masyado patungkol sa atik kasi wala rin naman akong balak na bisitahin yon. Kaya naman tumango na lamang ako sa sinabi ni Tony. Hinatid ko pa si Tony palabas ng bahay namin. Akala ko ay aalis na si Tony pero napansin kong nakatayo pa rin siya at hindi gumagalaw. Nakatitig lamang ito sa akin kaya naman tinanong ko na siya kung bakit hindi pa siya umaalis. Tinanong ko pa siya kung may matutuluyan ba siya. Sinagot naman ako ni Tony na mayroon daw. Medyo nanibago lang daw siya kasi may iba nang naninirahan sa bahay. Mahina na lamang akong tumawa at tinaboy na paalis si Tony. Agad naman itong tumalikod sa akin at naglakad na paalis. Bumalik na ako sa bahay noon at paakyat na sana sa pangalawang palapag nang makarinig ako ng mahihinang ungol na para bang galing sa mabangis na hayop. Nangunot ang noo ko at tinignan ng paligid pero wala namang katao-tao doon. Ikinakibit balikat ko na lamang yon at inisip na guni-guni ko lamang. Kinabukasan bandang 4:00 ng umaga nagising ako sa malakas na pagsigaw ni Tony sa pangalan ko. Bababa na sana ako nang maramdaman ko ang kamay ni Girlie sa braso ko. Pagtingin ko sa kanya ay sinabi niya sa akin na natatakot daw siya. Mahina naman akong tumawa sa kasinabihan si Girlie na si Tony ang tumatawag sa akin at walang kukuha sa kanya sa ikalawang palapag. Maingat kong inalis ang kamay ni Girlie sa braso ko. Saka mabilis na bumaba sa karinderya. Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko si Tony na may daladalang isang sako. Nagulat pa ako dahil duguan ang kanyang damit. Napansin naman ni Tony ang mukha ko dahil sinabi niya sa akin na galing daw sa karne ang dugo. Kaya naman tumango na lamang ako saka ipinapasok siya. Dumiretso kami sa kusina noon at sa malaking mesa ay nilapag ni Tony ang malaking karne. Medyo nawirduhan pa nga ako sa hugis nito dahil parang shape ng Coca-Cola. Duguan din ito at wala ng balat. Tinanong ko si Tony kung anong klaseng hayop ang kinatay niya pero sa halip na sagutin niya ako, ay sinabihan niya lang ako na siya na raw ang maghahati-hati ng karne. Kinuha niya rin ang malaking kutsilyo sa may lababo. Napakamot na lamang ako sa ulo noon at hindi na naiulit pa ang tanong. Magsasalita na sana ulit ako nang sabihin ako ni Tony na maligo na muraw ako kasi ang bantot ko. Tinawanan ko pa si Tony at sinabihan siya na magbihis siya dahil sa itsura ni Tony ay para siyang pumatay ng tao. Nangunot ang noo ko ng aksidenteng mahiwa ni Tony ang daliri niya. Hahawakan ko sana ang daliri niya pero sinabihan niya ako na maligo na raw ako. Biniro ko na lamang si Tony na masyado siyang natakot sa sinabi ko. Dagdag ko pa na imposibleng mangatay siya ng tao. Wala naman kasi sa mukha niya ang gumawa ng masama. Mahina na lamang tumawa si Tony sa katumango. Hindi na ako nagsalita pa at dumiretso na lamang sa ikalawang palapag upang maligo. Nadaanan ko pa nga noon yung pinto na papunta sa atik.
May parte sa akin noon na gustong hilain ng tali para mabuksan ang pinto at mahulog ang hagdan papunta sa atik. Pero inisip ko na lamang na magsasayang lamang ako ng lakas. Bumalik na lamang ako sa kwarto ko at natagpuan ko ang anak ko na nakatulala habang nakatitig sa siling. Medyo nagtaka ako dahil gising siya. Inaasahan ko pa naman noon na komportabling makakatulog ang anak ko. Tumabi ako kay Girlie. Saka tinanong siya kung anong problema. Humarap naman sa akin si Girlie at niyakap ako. Nagulat na lamang ako nang umiyak siya at biglang nanginig. Para siyang takot na takot. Pwersahan kong pinaharap sa akin si Girlie at tinanong siya kung anong problema. Tumitig sa akin ng ilang saglit bago umiwas ng tingin. Muli ko siyang tinanong kung bakit siya natatakot at bakit siya umiiyak. Humiwalay sa akin si Girlie, sa kaniyakap ang unan. Sinabi niya sa akin na kagabi raw ay bumaba siya ng karinderya para umihi. Sa may kusina raw umihi si Girlie. Pabalik na sana raw si Girlie sa kwarto namin kaso may naapakan daw siyang lubid at nang sundan niya ito ay nakakita raw si Girlie ng pinto papunta sa basement. Nasa sahig daw yon at natatakpan. Akala ni Girlie ay isang kwarto pero pagsilip niya raw ay malakas na nasigaw ang sumalubong sa kanya. At mga pulang mga mata. Aswang daw ang nakita niya sa basement. Saglit kong tinitigan si Girlie upang siguraduhin kung hindi ba siya nagbibiro pero walang halong kahit anong pagbibiro sa mukha niya. Huminga ako ng malalim. Hindi agad tinanggap ng sistema ko noon na paniwalaan si Girlie. Wala rin naman kasing naisabing basement sa akin si Tony. Sinabihan ko na lamang si Girlie na nananaginip lang siya. Agad naman umiling si Girlie sa kasinabihan ako na totoo daw yon. Pero nakipagtigasan pa rin ako. Sinabi ko kay Girlie na nananaginip lamang siya. Bukod kasi sa imposible ang nakita niya ay wala ring basement ang bahay. Kung mayroon ay paniguradong sasabihin yun ni Tony. Hindi agad nakaimik si Girlie. Napayo ko na lamang siya sa kahumiga sa kama namin. Muli kong sinabihan si Girlie na wag na lamang isipin ang bagay na yon. Hinintay ko pang sumagot si Girlie pero hindi na ito umimik pa. Binaliwala ko na lamang yon at agad na nag-asikaso ng sarili. Nang matapos ako ay tinignan ko pa si Girlie. Mahimbing na itong natutulog kaya inisip ko na lamang na panaginip lang ang nakita ni Girlie. Imposible rin kasi ang sinasabi niya. Bumaba na ako sa karinderya. Nasa bandang 5:00 na noon pero maliwanag ang paligid kaya naman binuksan ko na ang bawat bintana ng karinderya. Hindi ko maiwasan na masabik noon dahil magkakaroon na ako ng aking sariling negosyo. Nang matapos akong maglinis ng karinderya ko, ay pumasok na ako sa kusina. Nangunot ang aking noo dahil wala roon si Tony. Lalabas na sana ako ng kusina para hanapin siya nang pumasok si Tony. Pareho pa kaming nagulat. Tinanong ko si Tony kung saan siya galing. Nangunot pa ang aking noo nang mapansin ang plato na hawak niya. Sinagot naman ako ni Tony na lumabas lang daw siya saglit at nakita niya raw yung plato. Hindi ko na lamang pinansin yun masyado at hinanap ang karne. Nakita ko rin naman agad ang karne na nasa mesa na hati-hati na ito. Nang hawakan ko ang karne ay sobrang lambot nito. Para na rin itong pinakuluan. Sobrang namangha pa ako noon kasi yun ang unang beses na nakaengkwentro ako ng ganoong karne. Hindi na ako nakatiis noon at mabilis na akong nagluto. Nagpaalam din sa akin si Tony na manghihikayat lang daw ng mga kakain sa karinderya namin. Buong umaga noon ay ginugol ko lamang ang oras ko sa pagluluto. Manghang-mangha ako dahil napakagandang lutuin ng karne. Hindi man lang pumasok sa isip ko noon na baka hindi na karning tao ang niluluto ko. Nang matapos akong magluto ay sakto naman na pumasok si Tony sa kusina. Tinanong niya ako kung ano raw ang mga putahe na niluto ko. At sinabi ko naman ang kaldereta, menudo at iba pa. Dagdag ko pa na nagluto ako ng lomi na may sahog na karne. Sinabi naman ni Tony na marami na raw customer sa labas kaya naman paglabas ko ay hindi ko inaasahan na marami nang nakaabang upang matikman ang luto ko. Tuwang-tuwa ko noon kasi palagay ko noon ay yun na ang magiging simula ng buhay ko.
Magmula noong araw na yun ay lagi na akong maagang nagigising para salubungin si Tony na nagdadala ng karne. Naging mabenta ang karinderya ko. Minsan nga ay hindi ko na rin masyadong napagtutuunan ng pansin si Girlie pero inisip ko noon na naiintindihan naman ng anak ko. Wala namang kakaibang nangyayari noon maliban na lamang sa mahihinang ungol na naririnig ko tuwing gabi. Minsan ko na nga yung naitanong kay Tony pero sinabi niya lang sa akin na guni-guni ko lamang yon. Isang araw habang abala ako sa paglilinis ng mga mesa ay nakita ko si Girlie na pababa ng karinderya. Nagulat ako nang lumapit ito sa akin. Tinanong ko si Girlie kung anong problema at binulong niya sa akin na may dugo raw na galing sa atik. Nangunot ang noo ko. Bago pa man ako makasagot ay biglang bumaba rin si Tony sa karinderya galing sa ikalawang palapag. Noong araw din kasi na yun ay inutusan ko si Tony na ayusin ang bubong dahil kapag umuulan ay tumutulo. Nagulat na lamang ako nang ituro ni Girlie si Tony at sinabing si Tony raw ay pumunta sa atik at posibleng may pinatay doon. Dahil sa sigaw ng anak ko ay napasinghap ang mga kumakain. Umusbong ang mga bulong-bulungan sa paligid at ang mga kakaibang tingin nila. Nainis ako sa anak ko kasi pakiramdam ko ay sinisira niya ang reputasyon ng aming karinderya. Bago ko pa man mapagsabihan si Girlie ay tumawa si Tony. Sinabi niya na pumunta daw siya sa atik para maglinis. Gusto niya raw kasing gawin yung kwarto ni Girlie. Kaso natabig daw ni Tony ang pulang kortina sa atik kaya siguro inakalang dugo ni Girlie. Lumapit si Tony kay Girlie at akmang hahawakan nito sa kamay nang lumayo si Girlie. Sinamaan ko naman ng tingin si Girlie dahil sa ginawa niya. Nakangiting nagpaalam sa akin si Tony na kung pwede niya raw bang ipasyal panandalian si Girlie para daw mabawasan ang pagkapraning ng bata. Walang alinlangan akong tumango. Bukod kasi sa may tiwala ako kay Tony, noon ay napansin ko rin na laging nasa loob ng bahay si Girlie. Pilit namang tumanggi si Girlie pero ako na mismo ang nagsabi sa kanya na sumama siya. Noong oras din na yon ay walang nagawa si Girlie kung hindi hayaan si Tony na hawakan ng kamay niya at lumabas ng karinderya. Sa kabutihang palad ay nagsibalikan sa kani-kanilang pag-uusap ang mga customer. Medyo natakot pa naman ako noon kasi baka masira ang pangalan ng karinderya. Bumalik na lamang ako sa kusina upang asikasuhin ang mga dumarating na customer. Ilang oras ang lumipas ay naging abala ako sa karinderya. 4:00 na ng hapon nang tuluyang mawalan ng customer ang aking karinderya. Naisipan ko noon na magsara ng maaga dahil gusto kong sundan sina Tony at Girlie. Naisip ko na baka naroon lamang sila sa parke at naglalaro. Palabas na ako ng bahay nang marinig ko na naman ang ungol. Nanggagaling ito sa ibabang parte pero tanging sahig na lamang naman. Nanumbalik pa nga sa utak ko noon na baka totoong may basement. Pero isiniwalang bahala ko na lamang yon kasi ayokong tinatakot ang sarili ko. Paglabas ko ng bahay ay laking gulat ko nang sumalubong sa akin ng isang matandang babae. Base sa itsura ng kanyang damit, pulubi siya. Umaalingasaw din kasi sa baho ang katawan niya. Tinanong ko ang matanda kung gusto niya bang kumain dahil balak ko naman siyang bigyan. Sa halip na sagutin ako ay tumitig lamang ito sa akin saka sa bahay. Tinanong niya ako kung baguhan lang daw ba ako at sinabi ko naman na oo. Masaya ko pang ikinuwento na nanalo ako sa loto na siyang nagpabago ng buhay ko. Ilang saglit na hindi umimik ang matanda bago napailing. Tinanong niya ulit ako kung bakit sa lahat daw ng bahay na pwede kong bilhin ay ang bahay na yun pa. Takang-taka naman ako kaya tinanong ko siya kung bakit. Direktang sinabi sa akin ng matanda na minsan na raw siyang naging tagaluto sa karinderya. Ang boss niya raw noon ay isang lalaki na buong akala niya ay mabait pero may alagang aswang daw. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa narinig. Umiling ako at sinabing imposible yun pero sinabi ni Lola na dapat daw ay hinalughog ko ang bahay. Mayroon daw basement sa bahay. Baka raw naroon pa ang aswang. Ang aswang daw kasi ang nagbibigay swerte sa lalaking may-ari. Hindi nga lang alam ni Lola kung buhay pa ang nag-aalaga sa aswang na yon at kung may aswang pa ba. Pero ang sigurado daw ni Lola, kapag hindi raw kami umalis sa bahay na yun ay mamamatay kami.
Kami raw ang susunod na magiging pagkain dahil noon daw ay muntikan na siyang maging pagkain ng aswang kung hindi lang siya nakatakas. Napalunok ako sa sinabi niya. Walang paalam na naglakad paalis si Lola kaya naman natulala ako. Sa halip na pumunta sa parke ay naisipan kong pumasok ulit ng bahay para hanapin ang basement na sinasabi ni Lola at ng anak ko. Pilit kong sinasabi sa utak ko noon na hindi totoo ang sinabi ni Lola. Inaalala ko pa yung sinabi ng anak ko na natatakpan daw ng kahoy kaya naman inusisa ko ng mabuti ang sahig ng karinderya hanggang sa mapunta ako sa ilalim ng hagdan. Nandoon ko nakita ang lubid at mayroon ngang pinto doon. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto at akmang sisilip na sana sa loob nang marinig ko ang boses ni Tony. Mabilis akong tumayo noon. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko at kinakabahan na ako. Lumabas ako mula sa ilalim ng hagdan. Saka sinalubong si Tony at Girlie na kakapasok lang. May daladalang lollipop si Girlie. Yayakapin ko sana si Girlie nang dumiretso ito paakyat sa ikalawang palapag. Pagtingin ko naman kay Tony ay tinanong niya ako kung bakit daw ako namumutla. Gusto kong sabihin sa kanya ang dahilan pero may pumipigil sa akin. Kaya naman sinabi ko na lamang na ayos lamang ako. Nagpaalam na rin agad noon si Tony na aalis na kaya tumango na lamang ako. Pag alis niya umakyat agad ako sa ikalawang palapag upang tignan si Girlie. Pero tulala lamang ito. Niyakap ko si Girlie mula sa likuran at humingi ng pasensya sa kanya. Pero hindi umimik si Girlie. Iniisip ko na lamang noon na baka nagtatampo lamang ang anak ko sa akin. Nang sumapit ang gabi hindi ako nakakatulog. Tunog na si Girlie pero mulat na mulat pa rin ang sistema ko. Parang sirang plaka sa utak ko ang mga katagang sinabi ng matanda sa akin. Nagkaroon na rin ako ng pagdududa noon kay Tony. Bumangon na lamang ako at bumaba ng karinderya. Kumuha muna ako ng kutsilyo at kandila sa kusina bago ko puntahan ang basement. Bubuksan ko na sana nang makarinig ako ng ungol. Sa pagkakataon na yon ay malakas na at alam kong galing yon sa basement. Tumayo na lamang ako noon at naisipan ko na agad noon na umalis sa bahay na yon. Dahil kahit hindi ko nakikita ay kumpirmadong aswang nga ang nasa ibaba. Maglalakad na sana ako palayo nang marinig ko ang pagbukas ng basement. Paglingon ko ay nagulat ako nang makita ko si Tony na kakalabas lamang sa basement. May dala siyang plato. Pareho kaming nagulat nang makita namin ang isa't isa. Hindi rin nagtagal ay ngumisi si Tony saka tinanong ako kung paano ko raw nalaman ang basement pero sa halip na sagutin ang tanong niya, ay tinanong ko siya kung anong mayroon sa basement. Sinabi naman sa akin ni Tony na aswang daw ang nasa basement, kaya wag daw ako magpapadalos-dalos na pumunta doon. Nagpakain lang daw siya ng alaga niyang aswang. Hindi ako makasagot noon. Hindi rin ako makapaniwala. Humakbang ako paatras nang maglakad palapit sa akin si Tony. Inamin niya ulit sa akin na sobrang sarap daw ng luto ko. Base sa aswang, masarap daw pala kapag iba't ibang putahe ang nalalasahan ng aswang. Kung paano raw masarapan ng mga tao sa luto ko sa karni ng tao, ganoon din daw nasasarapan ng aswang. Tinanong ko si Tony kung anong ibig niyang sabihin at ngumisi siya sa kasinabing karni ng tao ang niluluto ko magmula pa noong una. Kaya raw tinanggap niya ako sa bahay na yon ay para daw maging tagaluto ng aswang. Huwag ko raw tatanggain na ipagsabi ang sikreto niya dahil baka raw matulad ako sa mga taong bangkay na nakaimbak sa atik. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Doon ko napagtanto na totoo ang sinabi ng anak ko. Napapitlag ako nang pasigaw akong tanungin ni Tony kung itatago ko raw ba ang sikreto niya. At mabilis naman akong tumango. Ngumisi ng kaunti si Tony bago niya ako lagpasan at dire-diretsong lumabas ng karinderya. Agad na akong umakyat noon at pumasok sa kwarto. Niyakap ko si Girlie habang nanginginig ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa anak ko na kasalanan ko at hindi ako naniwala sa kanya. Sinabi ko pa na aalis kami. Akala ko ay tulog ang anak ko pero humarap ito sa akin sa kaniyakap ako ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na noong magkasama raw sila ni Tony ay tinakot daw siya ni Tony na papatayin kapag hindi na nahimik. Awang-awa ako sa anak ko kaya naman sinabi ko rito na mag-impake na dahil
Balak ko na noong mismong gabi na yon ay umalis na sa bahay na yon. Mabilis kaming nakaimpake ng anak ko noon. Bandang 9:00 ng gabi ay nagpaalam ako saglit kay Girlie na pupunta lamang ng banyo upang umihi bago kami umalis. Tumango naman si Girlie. Tumagal lamang ako ng ilang saglit sa banyo pero paglabas ko ay laking gulat ko nang makakita ng dugo sa sahig. Agad na hinanap ng aking mata si Girlie pero hindi ko siya nakita. Sumigaw na ako pero walang sumagot sa akin. Agad akong kinabahan noon. Lalabas na sana ako nang makakita ako ng papel sa sahig. Nang pulutin ko ito ay nakita ko ang salitang atik. Napalunok pa ako ng ilang beses noon pero mas inisip ko ang kaligtasan ng anak ko. Kinuha ko muna ang kutsilyo na nadala ko kanina bago maglakad patungo sa atik. Nakita ko agad ang lubid at akmang hihilain na sana ito nang maramdaman ng malakas na pagpalo sa aking ulo. Naramdaman ko na lamang ang paghila sa aking paa bago ako mawalan ng malay. Nagising ako sa mahihinang pagtawag sa akin ni Girlie. Pagtingin ko sa anak ko ay nakita ko itong alalang-alala sa nakatitig sa akin. Agad ko siyang niyakap pero natigilan ako nang mapansin na wala kami sa aming kwarto. Mabilis kong tinanong si Girlie kung nasaan kami at sinabi niya naman sa akin na hindi niya rin daw alam. Kinuha daw siya kanina ni Tony at kagabi raw ay nilagay ako ni Tony sa lugar na yon. Galit na galit ako noon kay Tony. Hindi ko akalain noon na nagawa ko siyang pagkatiwalaan. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Girlie. Sinabi niya sa akin na umupo lang daw ako. Inis akong sumigaw noon na kailangan kong makaharap si Tony. Dagdag ko pa na taksil si Tony at mamamatay tao. Magsasalita pa sana ako nang makarinig ako ng sigaw mula sa sulok ng silid na kinaroroonan namin. Nagkatinginan kami ni Girlie. Pinigilan pa nga ako ni Girlie na tumayo pero hindi ako nagpapigil. Dire-diretso akong naglakad papunta sa sulok ng silid hanggang sa makakita ako ng isang babae na nakakulong sa isang bakal na rehas. Nakita ko rin ang susi na nasa sahig. Napatingin ako kay Girlie nang hawakan niya ang kamay ko. Sinabi niya sa akin na aswang daw ang babaeng yan. Nasaan yung tao lang daw. Tinignan ko ang babae na direktang nakatingin sa akin. Napalunok ako at akmang tatalikod na sana nang magsalita ang babae. Sinabi niya sa akin na palayain ko lang daw siya at tutulungan niya kami. Dahil doon ay natigilan ako. Humarap ako sa babae. Tinitigan ko siya ng maigi. Nagpakilala ang babae sa pangalan na Maya. Matagal na raw siyang nakakulong sa basement ni Tony. Si Tony raw ay ang apo sa tuhod ng taong dumakip sa kanya. Matagal na raw gustong makalaya ni Maya. Palayain ko raw siya at lahat kami ay mamumuhay ng mapayapa. Bumaba ang tingin ko kay Girlie na nakayakap sa aking braso. Nagdadalawang isip pa ako noon kasi baka niloloko lamang ako pero sa huli ay naisip kong baka nagsasabi ng totoo si Maya. Walang alinlangan kung kinuha ang susi sa kabinuksan ng kulungan. Nakangiti namang lumabas si Maya. Nagulat na lamang ako nang marinig ang boses ni Tony. Pagtingin ko sa kanya ay may hawak na itong itak. Nanlaki pa ang mata ni Tony nang makita si Maya. Nagulat ako nang sigawan ako ni Tony na sobrang tanga ko raw. Bakit ko raw pinalaya ang aswang? Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko si Maya na nakangisi. Unti-unti itong nagbago ng anyo hanggang sa maging isang nakakapanindig balahibo na aswang. Sinigawan ako nito direkta sa aking muka. Hahampasin niya sana ang muka ko gamit ang kanyang mahahabang kuko nang magawa kong makayuko. Mabilis kong hinawakan ng kamay ni Girlie at hinila ito papunta sa sulok. Tumawa naman ng malakas si Maya nang batuhin ni Tony si Maya ng itak pero hindi ito natamaan. Tumama naman sa mismong gilid ko ang itak kaya naman kinuha ko ito. Nakangising sumugod si Maya kay Tony habang sinasabing kabayaran daw yon dahil sa matagal na pagkakakulong ni Maya. Kitang-kita ko kung paano sugurin ni Maya si Tony at walang kahirap-hirap na binalibag ito sa sahig. Humarap sa akin si Tony at sinigawan akong tulungan siya pero umiling ako. Ginawa ko na yung pagkakataon para tumayo at tumakbo papunta sa pinto ng silid na kinaroroonan namin. Palabas na sana kami ni Girlie nang marinig ko pa ang sigaw ni Tony. Pagtingin ko kay Tony ay sakal-sakal na ito ni Maya.
Pero may isinaboy si Tony kay Maya kaya naman nagawang makaalis ni Tony. Mabilis itong tumakbo papunta sa isa pang pinto na hindi ko man lang natagpuan noong una. Mabilis naman siyang hinanap ni Maya pero hindi niya na ito nakita. Nagkatitigan na kami ni Maya. Napasigaw ako ng malakas at kumaripas ng takbo palabas kasama si Girlie. Doon ko napagtanto na nasa gubat kami. Patuloy lamang kami ni Girlie sa pagtakbo hanggang sa aksidenteng nadapa si Girlie. Mabilis ko siyang inalalayan pero may malakas na puwersa ang tumama sa aking katawan. Nabalibag ako sa mismong katawan ng puno. Nakita ko si Maya na nakangisi habang nakatitig kay Girlie. Umiiyak naman ng malakas si Girlie habang umaatras. Paulit-ulit niya akong tinatawag. Napuno ng galit ang isip ko noon at mabilis na tumakbo palapit kay Maya. Gamit ang itak ay agad kong itong itinarak sa likod niya. Dahil doon ay napatingin sa akin si Girlie. Walang hirap niyang inalis ang itak saka itinapon samantalang nilapitan ko naman si Girlie. Agad kong inalalayan si Girlie at sinabihan siyang tumakbo na pero ayaw niya pa rin. Sinigawan ko pa ng malakas si Girlie. Sinabihan ko siya na bumalik sa baryo at manghingi ng tulong. Sumagot naman si Girlie na ayaw niya akong iwan pero umiling lamang ako. Sabi ko pa na kapag tumakbo kami pareho ay sabay kaming hahabulin ng aswang. Mas gugustuhin ko pa na ako ang kumalaban sa aswang kaysa siya. Hindi pa sanang gustong umalis ni Girlie nang sumigaw ulit ako ng malakas. Wala itong nagawa kung hindi sundin ako. Pinanood ko kung paano tumakas ang anak ko nang wala ako. Nang masigurong nakalayo na si Girlie ay hinarap ko na si Maya. Masama ang titig nito sa akin pero nakangiti ang bibig. Kinikilabutan ako noon at walang sawa akong nagdasal. Hinihiling ko noon na sana ay hindi yun ang naging kamatayan ko. Malalim ang boses na sinabi ni Maya sa akin na sobrang tanga ko raw na tao. Bakit daw hinayaan ko ang 7 taong gulang na bata na tumakbo sa gubat? Hindi ko raw ba inisip na posibleng habulin niya ito? Napalunok ako sa sinabi niya pero sinamaan ko pa rin siya ng tingin. Sinabi ko kay Maya na ako ang kalaban niya. Tumawa lamang ng malakas si Maya at tinanong ako kung ano raw ba ang laban ng isang tulad ko. Hindi ako nakasagot noon. Tinanong ko na lang si Maya kung bakit niya yun ginagawa pagkatapos ko siyang tulungan makalaya. Sinagot naman ako ni Maya na utu-utu daw ako at kahit minsan ay hindi na raw siya maniniwala pa sa isang taong katulad ko. Tama na raw ang halos 5 dekada na pagkakakulong niya. Sayang nga raw at nakatakas si Tony dahil sa asin na binato nito pero ayos lang din naman kasi ako na lang daw ang magbabayad sa kasalanan ni Tony. Hindi ko na nagawa pang makasagot ng sumugod si Maya sa akin. Mabilis kong nailagan ng kuko niya pero masyadong mabilis si Maya. Napaubo na lamang ako nang suntukin niya ang aking tiyan at walang hirap akong sinampal. Ramdam ko ang pagkalmot niya sa aking pisngi. Malalim ang kalmot niya dahil nalasahan ko agad ang dugo na tumulo mula rito. Kahit ganoon hindi pa rin ako sumuko. Mabilis kong kinuha ang bato sa kasumugod sa kanya. Sinalubong niya naman ako pero sa halip na salubungin din siya ay medyo gumilid ako. At sinadyang harangan ng daan niya ng aking paa kaya naman natapilok siya. Sakto naman na nakita ko ang itak. Kinuha ko agad ito at walang sinayang na oras. Mabilis akong sumugod kay Maya at mula sa likod ay initak ko ang kanyang batok. Napasigaw pa si Maya sa aking ginawa. Pilit pa sana siyang bumabangon nang kumuha ako ng bato at ipatama ito sa kanyang ulo. Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng hininga ni Maya. Patuloy lamang ako sa paghampas sa kanya ng itak sa leeg hanggang sa hindi ko na namalayan na nagawa ko na palang maputol ang liig niya. Nanlaki ang mata ko sa nakita. Nakaharap pa sa akin ang mukha ng aswang ni Maya. Hindi ko rin akalain noon na magagawa ko yun. Humigpit ang kapit ko sa itak habang nanginginig na paatras. Inisip ko agad noon na talo ko si Maya at oras na para hanapin ang anak ko kaya naman tatakbo na sana ako. Paalis nang makaramdam ng bala sa aking braso. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko si Tony na nakangisi. Pinilit ko ang sarili ko na makatayo habang hinaharap siya. Pautal-utal ko siyang tinanong kung anong kasalanan ko at mayabang naman niya akong sinagot na dahil daw sa pagpatay ko kay Maya.
Si Maya raw pala ang kaisa-isang pamana ng lolo niya sa kanya. Si Maya ang nagbibigay ng swerte sa buhay niya. Kaya nga inaalagaan niya ito ng todo, kahit may mga pagkakataon na gusto siyang patayin ni Maya. Marami na nga raw siyang pinatay para daw mapakain kay Maya tapos papatayin ko lang daw ito. Gayunpaman hindi na rin daw nagtaka pa si Tony na mabilis na napatay si Maya kasi mahina na raw ito dala ng katandaan. Kahit hindi raw halata sa itsura nito dahil sa mahiwagang bato na pinalunok dito noon. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kaya sinabihan ko ng baliw si Tony. Susugurin ko na sana siya ng itak ng patamaan niya ulit ako ng bala sa dibdib. Nang hihina akong napahiga sa lupa. Nanginginig pa ang aking katawan. Pagtingin ko sa aking harapan ay nakita ko si Tony na nakangisi sa akin. Sinabi niya pa na salamat daw sa pagpapakain sa aswang niya. Mukhang ako raw ang magiging unang pagkain ng magiging kasunod niyang alagang aswang. Huwag din daw ako mag-alala kasi isusunod niya raw si Girlie. Nang marinig ang pangalan ng anak ko ay agad akong naalarma. Nagmakaawa pa ako na hayaan na si Girlie pero tumawa lamang si Tony. Itinutok niya ang nguso ng baril niya sa aking noo. Napapikit na lamang ako hanggang sa makarinig ako ng sunod-sunod na pagputok ng baril. Akala ko ay ako yun, kaya nanatili akong nakapikit hanggang sa marinig ko ang boses ni Girlie. Pinilit ko ang sarili ko noon na magmulat ng mata at nakita ko si Girlie kasama ang lalaking kaidaran ko rin. Hindi ko na nagawa pang magsalita noon kasi tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising ako sa mahihinang hikbi sa aking gilid. Paglingon ko ay nakita ko agad ang aking anak na umiiyak. Inangat ko ang aking kamay, saka hinawakan ng ulo ng aking anak at hinaplos ito. Dahil doon ay napatingin sa akin si Girlie. Nanlaki ang mata niya nang makita ako kaya napangiti ako. Magsasalita pa sana ako nang tumakbo si Girlie palabas ng silid. Babangon sana ako kaso biglang sumakit ang bandang dibdib ko. Doon ko napansin na may benda pala ang aking dibdib. Napabuntong hininga na lamang ako sa katinignan ng paligid. Nasa isa akong maliit na kubo noon. Noong mga oras na yun ay hindi pa ako makapaniwala na buhay pa ako. Akala ko ay mamamatay na ako dahil sa 2 beses na pagbaril sa akin. Napatingin ako sa pinto nang pumasok si Girlie. Nagulat ako nang makitang kasama niya ang parehong lalaki na nagligtas sa akin. Ang pangalan niya ay Ramon. Agad kong pinasalamatan si Ramon dahil sa ginawa niya. Sinabi naman ni Ramon na trabaho niya raw yun. Ikinuwento niya sa akin na isa raw siyang manunugis. Pauwi na raw siya noong nakasalubong niya si Girlie. Nang hingi ng tulong sa kanya si Girlie, sa kabutihang palad ay naaabutan nila ako sa oras. Dagdag pa niya na napatay na rin daw si Tony. Binalak pa nga raw na dalhin sa pagamutan kasi braso lang naman niya ang nabaril kaso dala ng panghihina ni Tony ay namatay din ito. Napangiti na lamang ako at muling nagpasalamat. Nagpasalamat din ako sa Panginoon dahil buhay pa rin ako. Nang matapos ang insidenteng yun ay nanatili kami ni Girlie sa bahay ni Ramon ng 1 buwan. Sa 1 buwan na yun ay sobrang daming nangyari. Doon din kasi nabuo ang pag-iibigan namin ni Ramon. Akala ko nga noong una ay hindi totoo at dala lang ng bugso ng damdamin pero kalaunan ay nagustuhan ko na rin si Ramon. Noong bumuti na ang kalagayan ko ay bumalik kami sa karinderya ko. Kinuha namin lahat ng gamit namin ni Girlie kasama ng pera ko. Naisipan ko pa noon na bisitahin ang atik at naroon nga ang mga bangkay. Yung iba ay naaagnas na. Para sa akin ay isa yung malaking trauma pero mabuti na lamang ay si Ramon na ang nag-asikaso ng lahat ng yon. Ipinaalam niya ito sa otoridad sa baryo. Nang matapos naming ayusin ang lahat ay saka kami umalis ng Baryo Timog at lumipat sa Baryo Silangan kung saan nakatira si Ramon. Ilang taon ang lumipas sa kabutihang palad, wala nang aswang o kahit anong katatakutan akong naranasan. Naging maayos ang buhay ko at mapahanggang ngayon ay kasal na kami ni Ramon. Ay maayos na rin ang buhay ko at maginhawa. Kung tatanungin nyo naman kung gusto rin ba ni Girlie si Ramon bilang ama, opo. Dahil si Girlie na rin ang nagsabi na si Ramon ang lalaking kahit papaano'y
nakakapantay sa kanyang ama. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Andrea at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan naming mag-asawa noong taong 1989. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko ang mga nangyari. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makakalimutan ang takot na dulot ng gabing yon. Nagsimula ang lahat nang maimbitahan kami ng ninang ni Loring sa probinsya nila sa Sorsogon. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Halos 10 taon na mula nang umalis siya ng Maynila. Ayon sa sulat na ipinadala niya, may maliit daw silang kasiyahan sa baryo para sa kaarawan ng asawa niya. At gusto niyang bumisita kami roon para makasama muli. Siguro naman magandang pagkakataon to para makapagpahinga tayo sa probinsya, sabi ng asawa kong si Joel habang nag-iimpake kami. Oo nga, mahal, sagot ko. At saka matagal ko na rin gustong makita si Ninang. Noon pa niya ako niyayaya pero ngayon lang natuloy. Umaga pa lang nang bumiyahe kami. 3 sakay ng bus at 1 tricycle ang tinahak bago namin narating ang barangay San Roque. Isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Pagbaba pa lang namin sinalubong na kami ng amoy ng lupa at sariwang hangin. Tahimik ang paligid. Puro mga puno ng nyog, saging at mangga ang nakapaligid sa mga bahay na yari sa kawayan. Paglapit namin sa bahay ni Ninang Loring, agad siyang sumalubong. Andrea, anak, buti nakarating kayo. Iyakap niya ako ng mahigpit. Ninang, ang tagal po nating hindi nagkita, sagot ko habang nakangiti. Matanda na si Ninang pero malakas pa. Maputi na ang buhok at may mga guhit na ng edad sa muka. Nakatira siya sa bahay na medyo mataas sa lupa. May silong na pinagtataguan ng mga gamit at kahoy. May ilang manok at baboy sa paligid at sa di kalayuan, may maliit na kakahuyan. Habang kumakain kami ng tanghalian, napansin ko ang ilang bisita ni Ninang. Mga kapitbahay daw pero tahimik silang lahat. May isang matandang lalaki na panayang tingin sa amin ni Joel, lalo na kapag natatawa ako. Parang sinusuri niya kami. Ninang, sino po yung matandang yon? Pabulong kong tanong. Si Mang Pido yun. Isa sa mga kapitbahay namin dito. Huwag mo na lang pansinin yan. May topak minsan. Sagot niya sabay tawa. Pero ramdam kong pilit ang ngiti niya. Kinagabihan habang nagiinuman ng mga lalaki sa labas, nagkwentuhan kami ni Ninang sa kusina. Kamusta ka na, Andrea? Ilang taon na kayong kasal ni Joel? 6 na taon na po, Ninang. Wala pa rin kaming anak. Napatingin siya sa akin ng matagal sa kamarahang nagsalita. Baka hindi pa panahon, anak. Pero magdasal ka lang dito sa baryo namin. Maraming hindi maipaliwanag na bagay. Minsan may mga nilalang na ginagambala ang mga bagong dating. Napatigil ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang siya, pero halata kong may gustong itago. Basta, kung sakaling may marinig kang kakaiba mamayang gabi, huwag kang lalabas, lalo na kapag may kumakalabog sa bubong o sa bintana. Huwag na huwag kang sisilip. Tumango na lang ako kahit may kaba sa dibdib. Pagsapit ng hating gabi, mahimbing nang natutulog si Joel. Ako naman hindi makatulog. Parang may naririnig akong kaluskos sa labas. Una akala ko pusa lang o manok. Pero nang tumagal parang yabag na mabigat paikot sa bahay. May marahang kumatok sa bintana. Napahigpit ang kapit ko sa kumot. Dahan-dahan kong sinilip si Joel. Tulog pa rin siya. Mas malakas na ang katok. Naalala ko bigla ang bilin ni Ninang. Huwag akong sisilip. Pero hindi ko napigilan. Mula sa siwang ng bintana sumilip ako at doon ko siya nakita. Isang babae sa labas. Mahaba ang buhok, nakaputing duster. Nakatayo lang siya sa tapat ng bintana pero hindi ko makita ang muka.
Parang nakayuko at marahan ang paghinga. Akala ko kapitbahay lang, kaya marahan kong binuksan ng kaunti ang bintana. "Miss, may kailangan po ba kayo?" Walang sagot. Baka naligaw lang." Bago ko pa matapos, unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. Mga mata niya, mapupula, at sa isang iglap lumitaw ang dila niyang mahaba, kumikislot, parang ahas. Napasigaw ako. "Joel?" Bigla siyang nagising at tumayo. "Bakit? Ano yun?" "May tao sa labas." Lumapit siya sa bintana pero wala na. Ang tanging naiwan ay mga yapak sa putik. Malalaki, parang hindi tao. Agad kaming pumunta sa kwarto ni Ninang. Pagbukas namin ng pinto, gising na rin siya. Hawak ang rosaryo. "Nakita mo ba siya, Andrea?" Mahina niyang tanong. Tumango ako. "Ninang, babae. Mahaba ang dila." Napabuntong hininga siya. "Hindi tao yun, anak. Yan ang dahilan kung bakit bihira na akong mag-imbita dito. May aswang na matagal nang gumagala sa baryo at mukhang alam niyang may dumating na bagong dugo." Napatitig ako sa kanya. Nanginginig. "Ano pong gagawin natin, Ninang?" "Kailangang manatili kayo dito hanggang umaga. Huwag kayong lalabas kahit ano pa ang marinig ninyo." Habang lumalalim ang gabi, naririnig namin sa labas ang tila pagaspas ng pakpak paikot sa bahay. Minsan parang may humahaplos sa bubong. Si Ninang hindi na tumigil sa pagdarasal. Ako naman niyakap-yakap si Joel. Nanginginig at nagdadasal na sana mag-umaga na. Kinabukasan hindi ako agad lumabas ng kwarto. Halos hindi kami nakatulog ni Joel buong gabi. Hanggang sa pumasok si Ninang Luring. Dala ang tasa ng kape. "Magandang umaga, Andrea," sabi niya, pero ramdam ko sa mukha niya ang pag-aalala. "Ninang, totoo po ba yung nakita ko kagabi? Hindi po ba panaginip lang yon?" Umiling siya at marahan akong hinawakan sa kamay. "Hindi ka nananaginip, anak. Dito sa baryo namin hindi na bago ang mga ganitong pangyayari. Lalo na kapag may dumadating na hindi taga rito." Lumabas kami ng bahay. Sa may likod, sa bubungan, may mga bakas ng tila malalaking kuko. Parang pinunit ng ilang bahagi ng pawid. "Diyos ko," bulong ni Joel habang tinitignan ang bubong. "Hindi tao ang gumawa niyan," sabi ni Ninang. "Aswang yan. Malamang babae ang anyo niya kagabi." Lumapit si Mang Pido, yung matandang kapitbahay na napansin kong tumitig sa amin kahapon. "Tama ka, Luring," sabi niya. "Kilala ko yung aswang na yan. Dati siyang taga-baryo sa kabila, pero napalayas dahil sa mga pinatay niyang sanggol. Ngayon dito na siya naglalagi kapag gabi." Bakit naman dito?" tanong ni Joel. "Dahil may bagong dugo. Gusto niyang makatikim ng dugo ng banyaga." Sagot ni Mang Pido sabay tingin sa akin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiinis sa paraan niya ng pagtitig. "Pero wag kayong mag-alala," patuloy niya. "Hanggat nandito kayo sa bahay ni Luring, hindi yan basta-basta makakapasok. May proteksyon to." Tumingin ako kay Ninang. "Ano pong proteksyon ang sinasabi ni Mang Pido?" "May mga orasyon akong tinanim sa paligid, anak," paliwanag niya. "At sa ilalim ng bahay, may mga halamang ginagamit ng mga albularyo para labanan ng mga nilalang na yan." Buong araw halos hindi ako lumabas ng bahay. Si Joel naman tinulungan si Mang Pido mag-ayos ng ilang bahagi ng bubong. Habang nagtatrabaho sila, napansin ni Joel na may parang itim na balahibo sa gilid ng pawid. Parang balahibo ng manananggal. Pero hindi ito basta ordinaryo. Minsan tinatanggal nila ito kapag nagpapalit ng anyo. Sabi pa ni Mang Pido. Nang marinig ko yon, lalo akong kinabahan. Pagdating ng hapon, dumating ang ilang kapitbahay. Lahat sila halatang balisa.
Ate Loring, sabi ng isa. May kalabaw na naman pong natagpo ang patay sa likod ng sapa. Butas ang tiyan. Wala na naman ang laman. Nagkatinginan sila. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sabat ni Mang Pido. Iisa lang ang gumawa niyan. Pagkatapos nilang umalis, lumapit sa amin si Ninang. Andrea, Joel, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko kayo inimbita rito para lang sa kasiyahan. Isa pa yung dahilan, oo. Pero gusto ko ring humingi ng tulong. Tulong po, Ninang? Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Joel. Napabuntong hininga siya. Ang asawa ko, si Ninong Lando, nawawala halos 2 linggo na. Noong una akala namin umalis lang papuntang bayan. Pero gabi nang mawala siya, may narinig akong sigaw sa likod ng bahay. Nang tumakbo ako roon, may nakita akong aninong may pakpak na lumilipad palayo. Napatigil kami ni Joel. Gusto kong maniwala na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa aswang. Pero simula noon, gabi-gabi naririnig ko na siya. Yung tinig ni Lando, tila humihingi ng tulong sa kakahuyan. Nang marinig ko yun, bigla akong kinilabutan. Ninang, ibig niyo pong sabihin, baka yung aswang na yon may kinalaman sa pagkawala ni Ninong? Tumango siya. Mabigat ang loob. Kaya kayo pinapunta, Andrea. Baka sakaling makatulong si Joel. Malakas siyang lalaki. At baka makasama siya ni Mang Pido kung sakaling subukan nating hanapin si Lando sa gubat mamayang gabi. Nagulat ako. Ninang, hindi niyo naman pwedeng hayaan si Joel na sumama. Delikado yon. Ngumiti si Ninang. Mahina pero may lungkot sa mga mata. Alam kong delikado, anak. Pero kailangan kong malaman kung buhay pa ang asawa ko. At kung totoo mang aswang ang kumuha sa kanya, mas mabuti nang harapin natin kaysa palaging natatakot. Lumapit si Joel at hinawakan ang kamay ko. Hindi ako pabaya, Andrea. Huwag kang mag-alala. Sama lang ako sandali kina Ninang. Ramdam ko ang takot pero wala na akong nasabi. Nung lumalim ang gabi, nagsimula silang maghanda. May dala si Mang Pido na sulo, kutsilyo at mga dahon ng banahaw. Si Ninang naman may bote ng langis na amoy lupa na sinabing proteksyon daw laban sa masamang espiritu. Bago sila umalis, hinarap ako ni Ninang. Andrea, ano man ang marinig mo mamaya, huwag kang lalabas. Kahit marinig mo silang tumatawag, huwag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo? Tumango ako. Nanginginig. Opo, Ninang. Lumabas silang tatlo at naiwan akong mag-isa sa bahay. Tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay ng liwanag. Panay ang tiktak ng orasan. Ilang minuto lang narinig ko na ang yabag nilang palayo papunta sa kakahuyan. Makalipas ang halos kalahating oras, dumilim ang paligid. Umiihip ang malamig na hangin at doon ko muling narinig ang pagaspas ng pakpak. Sa una mahina lang, hanggang sa parang dumaan sa ibabaw ng bahay. Tapos may marahang kumakatok sa bubong. Parang may naglalakad doon. Hawak ko ang rosaryo. Mahigpit. Diyos ko, wag po sana. Bulong ko. Maya-maya narinig ko ang boses ni Joel sa labas. Andrea! Andrea, buksan mo! Napahinto ako. Joel? Oo, ako to. Bilisan mo. May nakita kami. Buksan mo na. Pero naaalala ko ang bilin ni Ninang. Huwag kong pagbubuksan kahit sino. Joel, ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga. Bilisan mo. Pero napansin ko kakaiba ang tono ng boses. Paos, parang hindi siya. Tahimik akong umatras, hawak pa rin ang rosaryo. Hanggang sa biglang may kumalabog sa pinto. Malakas. Ngayon hindi na boses ni Joel ang naririnig ko. Matinis. Malalim na parang 2 boses na pinagsama.
Tatakbo na sana ako palabas ng likuran pero napalingon ako sa bintana. At doon ko nakita may aninong nakadungaw mula sa itaas ng bubong. Nakabiti ng katawan, nakangiti ng malawak at ang mga mata, pula at kumikislap. Pagkalipas ng ilang minuto tuluyang nawala ang anino sa bubong. Pero hindi pa rin ako gumalaw. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hawak ang rosaryo. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid. Ilang sandali pa narinig ko na ang mga yabag mula sa labas. "Andrea?" Boses ni Ninang Luring. "Anak, buksan mo na. Ligtas na." Agad kong binuksan ang pinto at doon ko nakita si Ninang. Pawisan at putikan kasama si Mang Pido. Wala si Joel. "Ninang, nasaan si Joel? Nasaan siya?" Halos pasigaw kong tanong. Hinawakan niya ako sa balikat. Nanginginig din ang boses. "Anak, nasa gubat pa siya. Naghiwa-hiwalay kami kanina nang marinig namin yung sigaw." "Anong sigaw?" "Yung sigaw ni Lando." Sagot ni Mang Pido. Pero nang sundan namin hindi tao ang sumisigaw. Parang tinig ng aswang. Ginagaya lang si Lando para iligaw kami. Tumulo ang luha ko. Kailangan natin siyang hanapin. Baka nasaktan na siya. Pero umiling si Ninang. Hindi tayo pwedeng pumasok ngayon. Delikado. Bukas ng umaga sabay-sabay tayo pupunta. Wala akong nagawa kundi umupo sa sahig. Umiiyak habang nakatingin sa pinto. Sa labas naririnig pa rin namin ang malalayong huni ng mga paniki at tila tinig na mahina. Parang tinatawag pa rin ako. "Andrea." Boses na pamilyar pero halatang hindi totoo. Kinabukasan maaga silang naghanda. Dumating pa ang dalawang lalaki mula sa baryo para tumulong. Lahat may dalang sulo, bolo at mga bote ng langis na may luya at asin. Ako naman pinilit kong sumama kahit ayaw ni Ninang. "Anak, baka mapahamak ka," sabi niya. "Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita si Joel." Sagot ko. Pumasok kami sa kakahuyan. Makulimlim ang langit at sa bawat hakbang maririnig mo ang mga tuyong dahon na nadadaganan. Wala ni isang ibon o insekto. Parang patay ang paligid. Pagdating namin sa may malalim na bahagi ng gubat, biglang sumigaw si Mang Pido. "Luring, dito!" Nilapitan namin siya. Sa lupa may nakitang bakas ng dugo at ilang punit na tela. Yung t-shirt ni Joel. Diyos ko, napahawak ako sa dibdib ko. Kay Joel to. Sinundan namin ang bakas hanggang sa makarating kami sa isang lumang puno ng balete. Napakalaki at may mga ugat na parang kumakapit sa lupa na may mga marka ng kuko. Sa ilalim nito may isang katawan na nakabalot sa sako. Lumapit si Ninang. Nanginginig. Si Lando. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. At doon nakita namin ang asawa niya. Tuyong-tuyo ang balat. Parang sinipsip ang laman. Walang dugo at may malaking butas sa dibdib. Napasigaw ako. Diyos ko po. Lumuhod si Ninang. Umiiyak. Lando, patawad. Pero bago kami makapag-ayos ng sarili may narinig kaming kaluskos sa itaas ng puno. Pag-angat namin ng tingin may nakasabit sa sanga. Isang nilalang na parang babae pero baliktad ang ulo. Nakangisi at may mahabang dila na bumubulwak sa lupa. Tumakbo kayo! Sigaw ni Mang Pido, sabay hagis ng sulo. Sumama ito sa katawan ng nilalang at bigla itong sumigaw ng malakas. Bumagsak siya sa lupa. Kumikislot pero hindi namamatay. Itinutok ni Ninang ang bote ng langis at sabay sabing may orasyon na hindi ko maintindihan. Nang mabasa ng langis ang balat ng nilalang parang nasusunog ito. Ngunit bago tuluyang magliyab, tumalon ito sa kakahuyan at lumipad palayo. Nag-iiwan ng maiitim na usok. Tahimik kami ng ilang sandali. Si Ninang nakayuko sa katawan ng asawa niya. Si Mang Pido galit ang muka. Hindi pa tapos to.
Hanggat buhay pa yung halimaw na yon, babalik yan. At baka si Joel naman ang kunin. Nang marinig ko yun, natigilan ako. Baka siya ang pinunteriya kagabi. Sabi ko, kasi siya ang unang lumabas ng bahay. Tumango si Ninang. Oo, at baka yun din ang dahilan kung bakit ginagaya ng aswang ang boses niya. Gusto niyang akitin ka. Kinagabihan hindi ako mapakali. Nakaupo ako sa may silong, hawak ang rosaryo ni Ninang habang nagdarasal. Hangin lang ang naririnig pero sa bawat ihip nito, parang may kasamang bulong. Andrea? Boses ni Joel. Agad akong tumayo. Joel? Tumingin ako sa labas sa may kakahuyan. May ilaw ng gasera sa malayo. Parang sinyalis ng tao. Joel? Sigaw ko. Nasaan ka? Pero may kamay na biglang humawak sa braso ko. Andrea, wag. Si Ninang yon. Hindi siya si Joel. Ngunit huli na. Mula sa dilim unti-unting lumabas ang anyo ng isang nilalang. Mukha ni Joel, pero maputla at may mahahabang kuko. Sa likod nakatiklop ang dalawang pakpak na parang balat ng paniki. Ngumiti siya sa akin. Andrea, halika na. Napaatras ako. Nanginginig. Hindi kasi Joel. Ngumiti lang siya at sa sandaling yon bumuka ang bibig niya ng malaki. Mas malaki kaysa sa dapat at lumabas ang dila niyang mahaba at maitim. Diyos ko po. Sigaw ko sabay atras papasok ng bahay. Tinabig ako ni Ninang papasok at agad isinara ang pinto. Mang Pido! Sigaw niya. Ihanda ang langis. Mula sa labas narinig namin ang malalakas na hampas sa dingding. Andrea, labas ka. Asawa mo ko. Hindi siya si Joel. Sigaw ni Ninang habang inaapoy ang sulo. Hindi na siya tao. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang rosaryo. Panay ang kalabog ng nilalang sa labas ng bahay ni Ninang. Para bang gusto niyang gibain ang buong dingding para lang makapasok. Hindi yan si Joel. Bulong ni Ninang habang inaapoy ang dulo ng sulo. Ang katawan niya, kinuha na ng aswang. Pero baka may bahagi pa siya ng buhay. Kailangan nating labanan bago tuluyang maagaw ang kaluluwa niya. Pero Ninang, halos hindi ko masabi. Paano kung buhay pa talaga si Joel? Paano kung totoo yung nakikita ko? Hinawakan niya ako sa balikat, diretso ang tingin sa akin. Anak, kapag tumawag sa iyo yan at hindi mo makita ang anino niya sa liwanag, hindi na yan tao. Dahan-dahan kaming lumapit sa bintana mula sa liwanag ng gasera. Kita namin ang anino sa labas. Napaiyak ako. Diyos ko po. Muling kumalabog ang pinto. Andrea, halika na. Ngunit sa boses niyang yun kasabay ng bawat salita ay isang uri ng halakhak na parang huni ng hayop. Mang Pido! Sigaw ni Ninang. Ngayon na! Tumakbo si Mang Pido papunta sa likod ng bahay. Bitbit ang bote ng langis. Binuksan niya ang bintana at sabay saboy ng langis na may luya at asin. Agad na sumigaw ang nilalang sa labas parang nasusunog. Tumalon ito pa atras pero bago ko tuluyang tumakas, nakita ko ang mukha niya ng malinaw sa liwanag ng apoy. Si Joel nga, pero iba na ang mga mata niya. Mapula at ang balat niya ay parang pinatigas ng apoy. May nakadikit pang mga balahibo sa leeg. Hindi ko kayang panoorin to. Bulong ko, sabay takbo papunta sa kwarto. Sinundan ako ni Ninang. Andrea, anak, huwag kang lalapit sa kanya. Pero bago pa siya makasunod, biglang bumigay ang dingding sa likod ng bahay. May tumilapon na mga kawayan at mula doon pumasok ang nilalang. Nakasaklob sa kanya ang amoy ng dugo at usok. Loring, sabi ng boses na paos sabay ngiti. Ang dami mong inilihim sa inaanak mo. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Malawak at dahan-dahang lumingon kay Ninang.
hindi mo pa rin sinasabi sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ninang? Tanong ko, nanginginig. Anong sinasabi niya? Lumapit sa akin si Ninang. Umiiyak na. Andrea, noong bata ka pa inampun kita mula sa kapatid kong namatay. Pero hindi ko sinabi sa iyo na ang tunay mong ina ay pinatay ng nilalang na ito. At ang nilalang na yon, sabay tingin sa nilalang sa harapan namin, ay si Joel na ngayon. Nang marinig ko yun parang tumigil ang mundo ko. Hindi totoo yan. Anak, matagal ko nang alam na may sumpa ang pamilya mo. Ang aswang na yan ay bumabalik sa bawat henerasyon. At ngayon ginamit niya si Joel para makabalik dito. Hindi siya aswang. Sigaw ko. Pero habang nakatingin ako kay Joel, unti-unti niyang inangat ang kanyang mga kamay. Mahahaba na ang mga kuko at ang mga mata nagliliwanag sa pula. Halika na, Andrea. Sabi niya sabay abot ng kamay. Hindi mo na kailangan matakot. Dito, hindi ka tatanda. Hindi ka masasaktan. Umiling ako. Humagulgol. Hindi ako sasama sa'yo. Sa isang iglap tumalon si Ninang sa harapan ko. Hawak ang bote ng langis. Kung gusto mong mapahinga ang kaluluwa mo, Joel, patawarin mo kami. Sigaw niya sabay saboy ng langis sa mukha nito. Sumigaw si Joel ng malakas at sa sandaling yon, parang yumanig ang lupa. Ang apoy mula sa sulo ay tumama sa kanya at nagliyab ang buong katawan niya. Bago tuluyang masunog, narinig ko pa siyang nagsalita. Andrea, patawad. Pagbagsak ng katawan niya sa lupa, naglaho ang apoy at sumingaw ang amoy ng nasusunog na laman. Tahimik kami ni Ninang. Walang nagsasalita. Tanging tunog ng hangin at paghinga naming dalawa ang naririnig. Lumuhod si Ninang. Hawak ang rosaryo. Tapos na, anak. Pero kailangan nating umalis dito. Ang lupaing ito ay may sumpa na. Kinabukasan umalis kami ng baryo. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog sa biyahe. Ang tanging laman ng isip ko ay ang mukha ni Joel bago siya nawala. At yung salitang patawad. Pagdating sa Maynila, ilang buwan akong hindi lumabas ng bahay pero minsan sa tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Mahina, parang bulong mula sa labas ng bintana. Andrea, ako to. At minsan sa salamin ng bintana nakikita kong may aninong nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Mapula ang mata at marahang nagwawala ang aninong parang may pakpak. Sir Eric, 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang gabing yon sa probinsya ni Ninang. Akala ko tapos na ang lahat. Lumipat na kami sa Maynila. Nagbagong buhay at sinikap kong kalimutan ang lahat. Pero may mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. Kada maririnig ko ang huni ng pusa sa labas, parang naririnig ko ulit yung tinig ni Joel. Andrea. Hanggang sa isang araw tumawag si Ninang. Mahina ang boses niya. Andrea, kailangan mong bumalik dito. May nangyari ulit sa baryo. Anong ibig mong sabihin, Ninang? May mga nawawala na namang bata. Parehong-pareho sa nangyari noon. Nanlamig ako. Akala ko wala na yung sumpa. Pero tila bumalik ito at kahit natatakot ako, alam kong kailangan kong harapin yon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Joel din. Pagdating ko sa baryo halos walang pagbabago. Ang mga bahay parehong gawa pa rin sa kawayan at pawid. Tahimik ang paligid at kahit sa tanghali parang may bigat ang hangin. Paglapit ko sa bahay ni Ninang, napansin kong may bagong ukit sa haligi. Mga lumang simbolo, parang mga panlaban sa masamang espiritu. Lumabas si Ninang. Payat na, maputla. Andrea, buti dumating ka. Matagal na kitang hinihintay. Ninang, ano bang nangyayari dito? Tumingin siya sa paligid bago nagsalita. Bumalik siya. Si Joel? Tanong ko.
Umiling siya. Hindi. Mas matanda. Mas masama. Isa sa mga pinagmulan ng lahi ng aswang dito. Napaatras ako. Ibig sabihin hindi pa tapos ang sumpa? Hindi pa. At may dahilan kung bakit ikaw ang tinatawag ng mga ito. Bakit ako? Dahil may dugo ka rin nila, Andrea. Parang tumigil ang puso ko sa sinabi niyang yon. Ninang, hindi totoo yan. Ngunit hindi siya umimik. Hinawakan lang niya ang kamay ko at dinala ako sa likod ng bahay. Doon ko nakita ang isang lumang balon. Sinarado ito ng mga tabla at nakatali ng mga dahon ng saging. Dito siya nagsimula. Sabi ni Ninang. Sa ilalim niyan may nakabaong halimaw. Ang unang aswang sa baryong ito. At noong sinunog natin si Joel, nagising siya. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang sigaw ng isang bata mula sa kabilang bahagi ng baryo. Nagkamali kami ni Ninang. Pagdating namin sa gilid ng gubat, nakita namin ang isang matandang babae. Nakatalikod, kumakain ng kung anong hilaw. May dugo sa labi nito at sa tabi niya nakahandusay ang isang aso. Walang laman ng tiyan. Hoy! Sigaw ni Ninang sabay saboy ng asin. Umatras ang matanda pero bago siya tumakbo lumingon siya sa akin. Mapula ang mga mata at sa sandaling nagtama ang tingin namin, biglang lumamig ang paligid. Andrea, sabi ng matanda, paos at mabagal. Magkikita rin tayo sa dilim. At bigla siyang nawala sa harapan namin. Parang usok na nilamon ng hangin. Kinagabihan hindi ako mapakali. Si Ninang naglagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Bukas lulubog ang buwan. Yan ang gabi ng pagbangon nila. Sabi niya, kailangan nating tapusin bago mangyari yon. Habang nakaupo ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Kasabay nun nakita kong gumalaw ang kurtina kahit sarado ang lahat ng bintana. Ninang, tawag ko. Wala siyang sagot. Pagtingin ko sa likod, wala na siya. Ninang? Tumakbo ako palabas, dala ang gasera. Sa may bakuran nakita ko siya nakatayo sa gilid ng balon. Parang tulala. Ninang, bumalik ka rito. Sigaw ko. Pero bago pa ako makalapit may humawak sa paa ko. Pagtingin ko, kamay ng isang nilalang. Malamig, maputla at puno ng putik. Mula sa lupa lumalabas ang isang katawan parang hinihigop ng kadiliman. Diyos ko! Napasigaw ako sabay takbo pabalik, ngunit mula sa balon, narinig ko ang isang malalim na tinig. Hindi ka makakatakas, Andrea. Dugo mo ang magpapatuloy sa amin. Paglingon ko ulit, wala na si Ninang sa tabi ng balon. Tanging ang rosaryo niya ang naiwan sa lupa. Punit, may bahid ng dugo. Kinabukasan dumating ang mga pulis. Wala silang nakita. Wala si Ninang. Walang bakas ng nilalang. Sabi nila baka raw nalunod o inatake ng hayop. Pero ako alam kong hindi yun totoo. Bago ako umalis ng baryo, dumungaw ako sa lumang balon. Tahimik ito pero sa ilalim naririnig kong may mahihinang boses na bumubulong. Andrea, huwag kang lalayo. Kahit anong gawin ko, dala ko pa rin ang tinig na yon. At tuwing gabi sa salamin ng bahay ko sa Maynila, may aninong bumabalik. Nakangiti, mapula ang mata at tila pamilyar ang muka. Sir Eric, ilang linggo matapos mawala si Ninang, hindi ako matahimik. Bawat gabi may mga panaginip akong paulit-ulit nakikita ko si Ninang. Nakatayo sa tabi ng balon, hawak ang rosaryong duguan. Sa likod niya may aninong mahaba ang kuko at nakangiti. At sa dulo ng bawat panaginip, naririnig ko yung tinig. Andrea, ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung bakit pero naisip kong bumalik ulit sa baryo. Mag-isa. Gusto kong alamin ang totoo. Hindi ako makakapayag na matapos lang ang lahat ng walang kasagutan. Pagdating ko sa baryo, halos wala ng tao. Marami nang lumipat dahil raw sa mga nangyaring misteryo.
Ang mga bahay sira-sira na at ang mga puno sa paligid ng balon ay parang tuyot na. Habang naglalakad ako may lumapit sa aking matanda. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang saya at may dala siyang tungkod. "Anak, hindi ka taga rito, di ba?" Tanong niya. Tumango ako. "Dati po, anak-anakan ako ni Aling Loring." Sininang. Biglang lumaki ang mata niya. "Ikaw pala yung inaanak, yung batang iniligtas niya noon. Anong ibig niyo pong sabihin?" Tumingin siya sa paligid tapos bumulong. "Ang dugong hawak mo, anak, hindi lang tao. Ikaw ay pinanganak sa ilalim ng gabi ng dugong buwan." Hindi ko po maintindihan. "Ang ina mo si Rosario. Siya ang huling babaeng nagluwal sa isang nilalang na kalahating tao, kalahating aswang. At yun ay ikaw." Nanlaki ang mga mata ko. "Hindi totoo yan." Ngumiti lang ang matanda. May lungkot sa muka. "Tanungin mo ang balon. Lahat ng sagot ay naroon." Gabi na nang bumalik ako sa lumang bahay ni Ninang. May dala akong gasera at sa dibdib ko nakasabit pa rin ang napunit na rosaryo. Habang lumalapit ako sa balon ramdam ko ang lamig sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa dilim. "Kung totoo to," sabi ko sa sarili, "kailangan kong malaman." Tinanggal ko ang mga nakatakip na tabla sa balon nang makita ko ang loob, itim ang tubig. Walang liwanag na tumatagos. Kumuha ako ng bato. Hinulog ko. Walang tunog ng paglagapak. Parang walang hanggan ng lalim. Tapos may lumabas na bula. Kasunod nun marahang umangat ang isang boses na paos. Galing sa ilalim. "Bumalik ka na, anak ko." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sinong nagsasalita? "Ako to, Andrea. Ang dugo mo ang ugat ko. Huwag mong labanan ang katauhan mo." Kasabay nun umakyat mula sa balon ng malamig na hangin at unti-unting umangat ang isang anyo. Babae. Mahaba ang buhok. Maputla. May mga pulang mata at mga kuko na parang matalim na bakal. "Anak," sabi niya, "ako ang ina mo." Napaatras ako. Nanginginig. "Hindi. Hindi ka ang ina ko." Ngumiti siya. Mabagal. "Ako si Rosario. Ang tunay mong ina. Pinatay ako ng mga tao dito pero nanatili ang dugo ko sa'yo. Kaya bumalik ako sa pamamagitan mo." "Hindi. Hindi ako tulad mo." Ngunit bago pa ako makatakbo bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Sa sandaling nagdikitang balat namin ramdam ko ang init na parang apoy. At sa loob ng utak ko parang may mga alaalang biglang pumasok. Mga eksenang hindi ko alam kung totoo. Isang sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi. Isang babae na hinahabol ng mga tao habang may hawak na sulo. At isang lalaking kilala ko. Si Joel, nakatayo sa tabi ng nasusunog na bahay. "Lahat ng yan ay kasaysayan natin," sabi ng tinig ng babae. "Kahit anong gawin mo, anak, hindi mo maitatanggi ang dugo." Bago ako tuluyang makawala, naramdaman kong sumakit ang ulo ko. Nang dumilat ako na lang mag-isa sa tabi ng balon. Pero ang kamay ko puno ng dugo at sa palad ko may marka. Hugis buwan, pula at mainit sa balat. Kinabukasan umalis ako ng baryo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta pero simula noon iba na ang pakiramdam ko. Sa gabi mas malinaw na sa akin ang mga tunog sa dilim. Naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak kahit walang ibon. At minsan kapag galit ako nararamdaman kong tumitigas ang mga kuko ko. Hindi ko alam kung sumpa o biyaya to, Sir Eric. Pero simula ng araw na yon alam kong hindi ko na maiiwasan ang katotohanan. May dugo akong aswang. Sir Eric, matapos kong matuklasan ang lahat hindi ako mapalagay. Araw-araw ramdam kong may nagbabago sa katawan ko. Madali akong magising kahit walang ingay. Minsan naririnig ko ang mga yabag ng pusa sa kanto kahit nakasara ang lahat ng bintana. At tuwing tatamaan ako ng galit, parang may apoy na tumatakbo sa mga ugat ko. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ng sumpa, pero isa lang ang malinaw.
Hindi ako papayag na matulad kay Joel o kay Inang Rosario. Hindi ako magiging halimaw. Isang gabi habang nasa Maynila ako may kumatok sa pinto. 3 sunod na katok. Mabagal, mabigat. Pagbukas ko walang tao. Pero sa sahig may iniwang lumang sobre. Binuksan ko. Sulat kamay ni Ninang Loring. Andrea, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang lahat. Sa ilalim ng balon sa baryo, may nakalibing na bato. Yan ang pinagmulan ng sumpa. Basagin mo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero mag-ingat dahil babalik ang mga kaluluwa ng mga aswang para pigilan ka. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano nasulat ni Ninang ang liham na yon pero alam kong totoo. Kaya kinabukasan bumalik ako sa baryo. Pagdating ko roon, mas madilim kaysa sa dati. Parang patay na lahat ng ilaw sa buong lugar. Ang mga puno sa paligid ng balon tuyot at baluktot at sa gitna naroon pa rin ang balon. Nakabukas, tila naghihintay. Habang papalapit ako biglang lumamig ang hangin. Sa paligid narinig ko ang mga tinig na mahina. Parang humahalimaw sa dilim. Andrea, anak ko, sumama ka na sa amin. Pinilit kong wag matakot. Hawak ko ang bote ng langis na may asin at luya pati ang rosaryo ni Ninang. Nang lumapit ako sa gilid ng balon sinimulan kong hukayin gamit ang bakal. Makalipas ang ilang sandali tumama ito sa matigas na bagay. Isang bato, kulay itim, parang nasunog at may mga ukit ng lumang simbolo. Habang hinuhukay ko biglang umalo ng lupa. May mga kamay na lumabas mula sa lupa. Mapuputi, mahahaba ang kuko at malamig. Hindi mo kami mapipigilan. Sigaw ng mga tinig. Tumalon ako paatras sabay saboy ng langis sa paligid. Umusok ang lupa at sumigaw ang mga nilalang. Paglingon ko nakita ko silang dumarami. Mga anino. Mga anyong tao na kalahating hayop. May pulang mata at mga ngipin na parang matalim na bakal. Hindi ako natatakot sa inyo. Sigaw ko. Hindi ako kabilang sa lahi nyo. Ngunit habang sinasabi ko yon naramdaman kong umiinit ang marka sa palad ko. Ang pulang hugis buwan, nagliliwanag. Kasabay nun naramdaman kong parang may lakas na sumasabay sa galit ko. Mas matalas ang pandinig ko. Mas mabilis ang galaw ko. Doon ko naintindihan hindi ko kailangang labanan ng dugo ko, kundi gamitin ito laban sa kanila. Kinuha ko ang itim na bato mula sa lupa. Agad silang nagsigawan, parang natatakot. Isang dugo ng ating lahi ang humahawak sa bato. Hindi mo pwedeng basagin yan, anak. Ngunit pinikit ko ang mga mata ko at inalala si Ninang. Ang mga turo niya ang kabutihan niya. Hindi ako nilalang ng dilim. Sabi ko, ako ang anak ng liwanag ng ginamit nyo. Sabay hampas ng bato sa isang malaking bato sa tabi ng balon. Pagputok nito isang malakas na alingaw-ngaw ang sumabog. Sumigaw ang mga nilalang. Nagsunugan sa liwanag. Na tila galing sa buwan mismo. Ang mga anino isa-isang naglaho. Kasabay ng mga sigaw na parang sinusunog ng araw. Ang hangin biglang luminaw. Ang balon unti-unting nagsara mag-isa. At sa gitna ng katahimikan narinig ko ang huling tinig ni Inang Rosario. Pinatawad na kita, anak. Lumuhod ako sa lupa. Pagod, nanginginig pero magaan ang dibdib. Alam kong tapos na. Pag uwi ko sa Maynila, ilang linggo akong tahimik. Wala nang mga anino sa salamin. Wala nang bulong sa gabi. Ngunit sa palad ko nananatili pa rin ang marka ng buwan. Hindi na pula, kundi maputi. Sabi ng pari na kinausap ko, simbolo daw yon ng paglaya. At sa tuwing tumitingin ako sa langit tuwing gabi, palaging malinaw sa isip ko si Ninang, si Joel at pati si Inang Rosario. Hindi ko sila kinasusuklaman. Alam kong pare-pareho kaming naging biktima ng sumpa na nilamon ng panahon. Ngayon tahimik na ang baryo. Wala nang nawawalang bata. Wala nang halimaw sa gabi. Ang lumang balon ay tinabunan na ng lupa at sa ibabaw nito itinayo ko ang isang maliit na krus. At sa tuwing dumadalaw ako doon, sinasabi ko sa hangin, tapos na ang sumpa, Ninang. Malaya na tayo.
Pero minsan Sir Eric, tuwing bilog ang buwan, nararamdaman ko pa rin yung kakaibang lakas sa dugo ko. Hindi na ito galit, kundi paalala na minsan kahit may kadiliman sa loob ng isang tao, kaya pa rin niyang pumili ng kabutihan. At sa bawat hangin na dumaraan sa gabi, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid pa rin mula sa dilim. Hindi na para takutin ako, kundi para bantayan. Para siguraduhin hindi na muling babalik ang isinumpang dugo. Magandang araw po, Sir Eric. Ako nga po pala si Carlo. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari po ito noong taong 1991 sa probinsya ng Capiz, sa mismong lugar ng bayaw ko na si Ramon. Hindi ko noon alam na ang simpleng pagdalo namin sa pistahan ay mauuwi sa isang gabi ng takot at kababalaghan. Noong panahong yon, bagong kasal pa lang ng ate ko kay Ramon. Kaya nang marinig naming may pista sa kanilang baryo, nagyaya siyang pumunta kami ron. "Masaya dun, Carlo," sabi niya. "May sayawan, may inuman, at may pakarnabal pa. Parang isang linggong kasiyahan yon, baka gusto mo ring makilala yung mga kamag-anak ni Mila." Pumayag ako agad. Sa totoo lang, gusto ko ring magpahinga sa Maynila. Mainit, maingay, puro trabaho, kaya sumama ako sa kanila. Pagdating namin sa lugar, napansin ko agad kung gaano katahimik ang paligid. Mag-aalas 2 pa lang ng hapon, pero parang may lungkot sa paligid ng mga bahay. May mga batang naglalaro, pero kakaiba ang tingin nila sa amin, lalo na sa akin na tagalabas. Ang mga matatanda nakaupo lang sa ilalim ng puno ng santol, nagbubulungan. "Ganito talaga dito," sabi ni Ramon habang nagmamaneho ng jeep na hiniram namin. "Tahimik pa sa hapon, pero mamaya paggabi sigurado buhay na buhay ang baryo." Ngumiti ako, pero may kakaibang lamig akong naramdaman nang dumaan kami sa isang malaking puno ng balete sa gilid ng daan. May ilang kandila sa ilalim at parang may nag-aalay ng pagkain. Tinapik ako ni Mila sa balikat. "Huwag mong titigan ng matagal, Carlo," sabi niya. Mahina. "May mga kwento kasi dyan. Minsan daw may nagpapakita." Napatawa pa ako. Ang mga kwento ng matatanda siguro yan. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako. Pagdating namin sa bahay ni Ramon, sinalubong kami ni Tiyang Puring. Isang matandang babae na payat, maputi na ang buhok at tila laging seryoso ang muka. Nakabarong Tagalog pa si Ramon, pero si Tiyang Puring nakadaster lang at may hawak na rosaryo. "Ramon, Mila," bati niya. "Salamat dumating na kayo. Akala ko hindi na matutuloy ang pista ngayong taon." "Bakit po naman, Tiyang?" tanong ko. Umiling lang siya. "Basta, mamaya mo na malalaman. Basta pagkatapos ng sayawan mamayang gabi, wag na kayong lalabas, ha? Dapat nasa loob na kayo ng bahay bago mag-alas 12. Nagkatinginan kami ni Ramon. "Nako, si Tiyang talaga," sabi niya sabay tawa. "Luma na kasi ang mga paniniwala nila dito, Carlo. Pero wag kang mag-alala. Mamaya makikita mo kung gaano kasaya ang pista dito." Tumango ako, pero kahit nagbibiroan kami, hindi ko maalis sa isip ko yung tono ni Tiyang Puring. Parang totoo ang takot niya. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang kasiyahan. May mga ilaw na parol na nakasabit sa mga puno ng nyog. May banda na tumutugtog ng mga lumang kanta at halos buong baryo ay nagtipon sa plaza. Ang bango ng inihaw na baboy at manok at halo-halo ang tawanan ng mga tao. Umupo kami malapit sa entablado habang si Ramon ay nakipagkwentuhan sa mga kabarkada niya. "Pare, ito nga pala si Carlo. Bayaw ko." Pakilala niya. "Taga Maynila to. Dinala ko para matikman ang tunay na pista sa Capiz." Nagkamayan kami ng mga lalaki. May isa si Jun na medyo malikot na mahilig magbiro. "Nako, Carlo," sabi niya habang umiinom. "Taga Maynila ka pala. Dapat matapang ka, ha?
Kasi minsan sa mga ganitong pista may mga bisitang hindi tao. Ha? Natatawa kong sabi. Ano raw? Tumawa si Jun. Biro lang. Pero totoo may mga kwento rito. Kapag pista raw sumasabay ang mga nilalang sa kasiyahan. Gusto nila ng amoy ng dugo at alak. Jun, tigilan mo yan. Singit ni Ramon. Baka matakot pa si Carlo. Ngumiti lang ako pero parang bumigat ang hangin sa paligid. Bandang 11:00 nagsimula na ang sayawan. Ang daming tao. May mga binata at dalaga. May matatanda, lahat masaya. Pero sa gitna ng tugtugan napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa malayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Mahaba ang buhok at nakaputing bestida. Hindi siya sumasayaw. Hindi rin kumikilos. Tinignan ko siya ulit pero wala na siya. Uy Carlo, inom ka pa? Sigaw ni Jun. Huwag kang seryoso dyan. Ngumiti ako. Kinuha ang baso pero hindi ko maiwasang mapatingin ulit sa direksyong yon. Wala na talaga ang babae pero sa pakiramdam ko nakatingin pa rin siya sa akin kahit saan ako tumingin. Pag uwi namin bandang 12:00 medyo lasing na si Ramon. Si Mila naman inaakay siya. Tahimik ako sa jeep habang bumabaybay kami sa madilim na kalsada pabalik sa bahay. Carlo, bulong ni Mila. Kanina nakita mo ba yung babaeng nakatayo sa dulo ng plaza? Napatigil ako. Oo, bakit? Hindi siya taga rito. Sabi niya halos pabulong. Sabi ni Chang Puring ilang taon na raw mula nung may babae ring ganyan na nakita sa pista. At pagkatapos noon may batang nawala. Hindi ako nakapagsalita. Sa labas ng jeep dumaan ulit kami sa malaking puno ng balete. At sa sandaling yun parang may mata akong nakita sa gitna ng mga dahon. Nagniningning, nakatitig sa amin. Hindi ako nakagalaw hanggang sa biglang tumahol ang aso ni Chang. Pagdating namin sa bahay malakas galit na galit. Pasok na kayo! Sigaw ni Chang Puring mula sa loob. Bilis! Wag na kayong lalabas! Pagkapasok namin sinara niya agad ang lahat ng bintana. Lumapit siya sa amin. Nanginginig ang kamay. Hindi kayo dapat dumaan sa ilalim ng balete ng ganitong oras. Sabi niya. Naroon sila. Nakatingin at baka ngayong gabi may puntahan sila. Sa loob ng bahay ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Parang may ibang presensya sa paligid. Tahimik ang lahat maliban sa alulong ng aso sa labas. Parang may kinatatakutan itong hindi namin nakikita. Si Chang Puring agad niyang isinara ang pinto. Sinabitan ng krus tapos naglagay ng mga dahon ng asopre sa ilalim. Huwag kayong lalapit sa bintana kahit ano pa ang marinig ninyo. Sabi niya habang kumakabog ang dibdib. Lalo na pag may kumatok. Huwag na huwag kayong sasagot. Nagkatinginan kami ni Ramon. Chang, ano bang nangyayari? Tanong niya. Ngumiti lang si Chang Puring pero halatang pilit lang. Andyan sila. Sagot niya. Tuwing pista bumababa sila. Gusto nila ng laman. Gusto nila ng dugo ng lasing. Napatahimik kami. Si Mila napayakap kay Ramon. Ako naman tumingin sa labas. Madilim ang paligid pero sa ilaw ng buwan, nakita ko ang mga anino sa malayo. Gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ilang minuto lang biglang may kumalabog sa bubong. Parang may mabigat na tumalon mula sa itaas ng puno, papunta sa bubong ng bahay. Napatalon si Mila. May narinig kasi siyang pagsabog. Ano yun? Bulong niya. Tahimik si Chang Puring. Dahan-dahan niyang kinuha ang rosaryo niya at nagsimulang magdasal. Aba, Ginoong Maria. Pero bago pa niya matapos narinig namin ulit. Mas malakas na kalabog. Tapos may gasgas. Parang may kuko na humahagod sa yero. Baka pusa lang yan, Chang. Sabi ni Ramon. Pilit na kalmado pero halata sa boses niya na natatakot din siya. Pusa? Singhal ni Chang Puring. Anong pusa ang ganitong kalalaki ang tunog ng hakbang?
Lalong lumakas ang kalabog. May humaplos sa dingding ng labas. Parang may kamay na mahaba ang kuko. Tapos narinig namin yung hindi tao. Hindi hayop. Parang pinagsamang sigaw at tawa. Sumigaw si Mila. "Ramon, nasa bubong sila." Itinaas ni Ramon ang tingin niya. Kita naming gumagalaw ang anino sa labas ng bintana. Mahaba ang buhok. Nakadapa sa yero pero ang mga mata kumikislap ng pula. "Chang, anong gagawin natin?" Tanong ko. Nanginginig. Lumapit si Chang Puring sa aparador at kinuha ang bote ng langis. "Ito," sabi niya. "Langis na may bawang at mantika ng nyog. Lagyan ninyo sa katawan nyo, lalo sa liig at dibdib." Ginawa namin agad. Amoy bawang ang buong bahay habang nilalagay ko sa braso ko. Naririnig ko pa rin yung paggasgas ng bubong. Parang gumagapang, umiikot. "Hindi ba natin dapat tawagin ang mga tao sa labas?" tanong ni Mila. "Walang tutulong sa atin," sagot ni Chang. "Lahat sila takot. Lahat alam nila yung gabi ng pista. Walang lalabas kapag nagsimula na." Bandang 12:30 humina sandali yung mga tunog. Parang umalis, pero pagkatapos ng ilang minuto may kumatok sa pinto. 3 beses. "Buksan nyo," sabi ng boses sa labas. Boses ng babae. "Ako si Lisa. Naiwan ako sa sayawan. Papasok lang sana ako." Tumingin kami sa isa't isa. Si Mila ang unang nagsalita. "Carlo, di ba yung Lisa yung nakasayaw kanina kay Ramon?" "Baka nga," sagot ko. "Baka natakot lang." Pero bago pa kami makagalaw, hinawakan ni Chang Puring ang braso ko ng mahigpit. "Hindi siya si Lisa," sabi niya. "Huwag kang lalapit." Tinignan ko siya. "Paano mo alam?" "Walang tao na kumakatok ng ganyan. Dapat 3 malakas na katok. Hindi mabagal. At hindi ganitong oras." Nilingon namin ulit ang pinto. Tahimik. Tapos bigla ulit may kumatok. Mas marahan. Mas mabigat. "Lisa nga yan," sabi ni Ramon na tumayo. "Hindi naman siguro masama kung silipin ko lang." "Ramon!" sigaw ni Tiyang. Pero huli na. Binuksan ni Ramon ng kaunti ang kurtina sa bintana. At doon nakita, hindi babae ang nasa labas. Nakayuko siya, pero yung liig niya mahaba, parang nababanat. Ang balat niya kulubot, kulay abo at yung mga mata puti lang. Wala nang itim. Napaatras si Ramon. "Diyos ko!" bulong niya. Ngumiti yung nilalang sa labas. Peke ang ngiti. "Tuloy niyo na ako," sabi niya. Sabay pakita ng ngipin. Mahahaba, matulis, basa ng dugo. Sumigaw si Mila at hinila si Ramon palayo. Biglang bumukas ang bintana. Sumilip ang kamay. Mahaba, makapalang kuko parang ng bakal. Tinangka nitong abutin si Mila pero natamaan ni Chang Puring ng krus na gawa sa kawayan at asin. Napaatras yung nilalang. Parang nasunog ang balat. "Hindi niyo ko matatakasan," sabi niya habang unti-unting naglalaho sa dilim. "Isa sa inyo ay akin ngayong gabi." Pagkatapos nun hindi na kami nakagalaw. Tahimik ang buong paligid. Ang aso sa labas hindi na tumatahol. Pero sa malayo sa may likod ng bahay naririnig pa rin namin yung mga yapak. Tumatalon. Umiikot. Sabi ni Chang Puring hindi pa sila tapos. Hanggat may amoy ng dugo at alak at babalik sila. Tumingin ako kay Ramon. "Anong gagawin natin?" "Bantayan natin ang bahay," sagot niya. "Walang matutulog." Kinuha niya ang itak habang si Mila ay yakap-yakap ang rosaryo. Ako naman nakadikit sa pader. Pinakikiramdaman ang bawat tunog sa labas. At doon ko narinig Sir Eric ang pinaka nakakatindig balahibong huni na hindi ko pa naririnig sa buong buhay ko. Parang tinig ng bata na umiiyak, pero sabay tawa.
Paglingon ko sa bintana, may mga mata sa dilim. 2, 3, 4. Puro pula. Lahat nakatingin sa amin. Sir Eric, hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon. Ang mga matang pula sa labas ng bahay ay parang apoy sa gitna ng dilim. Gumagalaw, kumikindat at tila nakatingin direkta sa amin. Ang buong paligid ay parang nilamon ng katahimikan. Wala kang maririnig kundi ang paghinga namin at ang mahinang ugong ng hangin sa labas. Si Tiyang Puring nakaluhod sa sahig habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Si Mila nakasiksik sa likod ni Ramon. Nanginginig si Ramon. May hawak na itak, handang sumugod kung kinakailangan. Ako hindi ko alam kung matatakot o mananalangin. "Tiyang," mahinang sabi ni Ramon, "gaano sila karami?" "Marami," sagot ni Tiyang Puring, halos pabulong. Kapag pista, sabay-sabay silang lumalabas. Gusto nila ng laman ng mga lasing, ng bagong dating, at ng mga hindi nila kilala. "Ikaw, Carlo." Tumigil siya at tumingin sa akin. "Ikaw ang hindi taga rito. Ikaw ang gusto nila." Napakapit ako sa upuan. "Bakit ako?" "Dahil sariwa ka. Wala kang proteksyon ng baryo. Wala kang basbas ng lupa." Bago pa ako makasagot, may kaluskos sa likod ng bahay. Isang mahinang krak-krak. Parang may mga buto na nag-aayos o nababali. Tapos may mabigat na hakbang sa likod ng dingding. "Ramon," bulong ko. "May gumagalaw sa labas." Tumango siya. Lumapit sa bintana at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng kahoy. Pagkatapos napaatras siya. "Diyos ko," bulong niya. Tumingin ako pero pinigilan ako ni Tiyang. "Huwag mong titignan, Carlo." Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumilip ako at doon ko nakita isang nilalang na nakayuko. Kumakain ng aso ni Tiyang Puring. Ang katawan niya ay payat, balot ng itim na balahibo, ang mga mata niya ay kumikislap. At ang dila mahaba na parang ahas. Sa bawat higop niya ng dugo, maririnig mo ang tunog ng pagsipsip. Parang humihigop ng sabaw. Naduwal ako sa takot. "Ramon," sabi ko, nanginginig. "Nasa likod nila. Kinakain yung aso." Tumayo si Ramon, hawak ang itak. "Hindi ako manunood lang dito," sabi niya sabay bukas ng pinto. "Ramon, wag!" sigaw nila. Pero huli na. Tumakbo si Ramon palabas. Sumigaw, "Hayop ka!" Sabay hampas ng itak sa nilalang. Narinig namin ang tunog ng matalim na bakal na tumama sa laman. Pero imbis na umiyak, tumawa yung nilalang. "Hindi mo ko kaya, Ramon." Boses babae, paos at may halong hinga ng hangin. Tapos nakita ko unti-unti siyang tumayo. Ang katawan niya baluktot, parang napilipit sa sarili ang mga kamay niya. Mahahaba, may kuko na parang bakal. Ang mukha niya bahagyang tao pa pero may panga ng hayop. Ang dila niya dumudugo habang ang matay lumalalim sa itim.